So hi guys, this is Candy Valderosa. For today, papakita ko sa inyo yung unit display natin ngayon dito na Triton Gelex Automatic. Sa front, meron siyang black front grille na may honeycomb design. So, ang pinaka-purpose niya is para mas malesen yung stress ng engine. Mas maganda yung airflow niya. And naman sa engine, 2.4 intercooled turbocharged diesel. And ang torque niya is 430 and para naman sa maximum power niya is 183. Guys, nandito yung battery, yung coolant, and ito na yung pinaka-engine bay. Time running light, ayan, meron na rin siyang fog lights, mga fog lights. Side mirror niya, integrated na rin siya ng turn signal lights. Pero sa door handle niya, ayan. Sa kay GLX, naka-keyless entry na siya. Kay GLS pataas kasi, naka-KOS sila. So, okay, ayun guys, naka-KOS tayo for Triton GLS. So, ang pinaka-purpose ni KOS, pwede nyo na siyang gamitin ito, entry kayo. Or, pwede nyo rin siya gamitin pang-lock. Para naman sa ating mugs, ayan, sa mugs natin, naka 18-inch alloy wheels. So, sa personal guys, anuhan ko na lang din kayo kasi baka hindi visible sa camera. Sa personal, medyo may pagka-gray yung color niya. Hindi siya yung parang typical na mugs lang na nakikita nyo na silver. So, siya may pagka-gray, kaya dumagdag sa ganda ng Triton. And dito naman guys, pag open nyo lang ng sasakyan, ayan, makikita nyo na agad na soft padded siya sa armrest. And dito din, soft padded din siya. Nandito na din yung control ng door lock, window, and side mirror. Sa driver side po yun. Papasok tayo. Ito yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat kasi nga maliit ako. Itong door handle. Sa ibang sasakyan kasi, nung napansin ko, wala silang door handle. So, malaking tulong to sa akin. Dito naman sa steering wheel, naka 3-spoke leather wrap. Ayan, meron na ring cruise control, hands-free switch, audio control. So yun guys, bigyan ko na rin kayo ng konting idea regarding sa ating cruise control. Ay, naka-purpose niya is para malesen yung fatigue ng driver during the long drive. Para naman maset siya or paano siya gumana, at least naka 30 kph or minimum na 30 yung takbo natin. Once na-reach nyo na yung 30, ay press nyo lang tong set. And then naman dagdagan yung pinakatakbo niya. Ito, may plus tayo dito and ayun nga, may minus. So, tandaan nyo lang na huwag tayong bababa ng 30. So, para naman ma-disengage siya, tapak lang kayo sa brake. Sa hands-free switch, meron naman tayong manual dyan para mas madali po natin makonect yung ating cellphone. Seat material, naka-high fabric naman siya. So, kahit hindi siya naka-leather, ayan, maganda yung material na ginamit sa kanya. And meron na rin siyang design. Mas komportable, para lang naman sa akin, mas komportable kapag hindi ako naka-leather kasi dumudulas ako pag naka-leather seat. So, ayan, okay din naman sa akin yung fabric niya. And ito naman yung sa seat adjust, 6 ways adjust. So, ayan, pinaka-ano niya. And then, so, ayun guys, papakita ko sa inyo yung tulong niya. Ayan, diba? Sobrang laking tulong niya. Oh, sobrang daling sumakay. So, yun talaga yung pinaka-purpose niyan. Para daw di ako mahirapan mag-demo. Guys, dito naman tayo sa gitna. Para naman sa ating infotainment system. Ayan, naka 9-inch touchscreen monitor. So, ang ganda niyan, ang laki. Para na kayo nasisinihan. Sorry. So, ayan, naka 9-inch. And para naman dito sa ating aircon control, naka-digital na rin siya. Ayan, so nandito yung mga control natin. And dito naman guys, meron tayong USB and Type-C port. And meron pa tayong additional port. Ayan. Mapapansin nyo guys, nandito na yung start and stop engine button natin. So, ayan, since automatic transmission naman to, tapak lang tayo sa brake and then start the engine. Basta nasa inyo yung susi. So, ganun lang yung pag-start ng automatic.
And dito guys, meron tayong, since GLS variant to, meron tayong wireless, ayan, wireless charging. Lagay nyo lang dyan yung cellphone nyo, automatic magcha-charge na siya. Pero at least dapat gumagana yung engine natin, yung mainit na. 6-speed automatic transmission. Meron tayong 2 cups holder. And ito guys, pwede nyo siguro lagyan to ng horns. So, ito kasi, kaya may ganito sa athlete kasi natin, meron siyang pinaka-control dito ng 4x4. Kaya mapapansin nyo, meron din siya kay GLS. Pero dito, lalagyan lang siya. Wala siyang nakalagay. So, ayan. Dito naman sa ating armrest, yung armrest natin is soft-padded na din siya. And armrest siya na may console box. So, ayan. Sobrang, na to, malaking tulong. Lalo na sa katulad kong tamad, lagi nakasandal, at maraming gamit. So, ayan. Dito naman sa brake natin, ay naka-lever type pa tayo. Wala pa tayong wala pa tayong electronic parking brake. Kaya ito yung natin, handbrake natin, lever type. So, dito naman guys, sa second row, ayan. Ang makikita naman natin halos dito yung upuan. And meron ditong armrest. So, ayan, yung armrest, may 2 cups holder na rin. And, syempre, sobrang importante rin talaga ng mga charging stations sa atin. Ayan. Kaya meron tayong USB port and Type-C. So, meron pa rin itong USB port. So, ayan. And guys, sa second row naman natin, wala naman ako masyadong ipapakita sa inyo. Yung space niya lang, spacious naman siya. Ayan, so try ko na rin para makita nyo. So, ayan, maluwag pa talaga siya. Siguro sa camera, hindi lang siya ma-emphasize, pero ayan. And guys, nandito naman tayo sa likod ni Triton. So, start na tayo dito sa pinaka-ano niya. So, si Triton, meron na siyang bed liner. So, ayan. Yung bed liner niya is genuine talaga, nagaling talaga kay Mitsubishi. And meron na rin siyang sports bar. Ayan. Nakakadagdag looks talaga yan. So, nagiging sporty looks talaga siya. So, laking talaga nito, laking impact. Dito naman sa rear taillight, ayan, naka T-shape design na siya. And LED na rin yan. So, ayan. Dito naman sa ating, nandito na located yung ating rear camera. And kumapkated yung lock ng ating tailgate. So, malaking tulong din to na may lock yung ating tailgate para hindi siya basta-basta nabubuksan. So, ayan. Ito din yung door handle niya. Hindi siya mahirap. Is ganda tayo. So, ayan. Sobrang dali niya lang kasi nga ito na yung door handle niya. Meron na rin siyang Mitsubishi logo and Triton emblem. Para naman sa ating stepboard, ayan, may design na rin siya na silver accent. Karing mudguard para sa ating Triton. So, ayan. Be, yung sunblock mo ngayon. Be, hindi na-blend masyado yung sunblock mo ngayon. So, ganito po yung pag-close ng ating So, yan. Babagsak nyo siya. So, yun guys, highlight ko na rin yung engine ni Triton na 4N16 na kasi siya. So, yung previous pickup kasi natin, 4N15 yung kanyang engine. So, ayun, ang kinagandahan kasi ng 4N16, ayan, bago na yung kanyang piece. So yun guys, since tapos na yung ating walk around, banggitin ko naman sa inyo yung promo and SRP niya. So, para sa SRP, ang SRP ni Triton GLS automatic, para sa SRP niya is 1,582,000. Payment niya starts at 69,000 and ang monthly amortization niya, mga around 31 or 32. Flash ko na lang din sa screen para may idea kayo. So, ganun din sa mga freebies niya and inclusion. Flash ko na rin sa screen. Basta lalagay ko na yung mga highlight lang ng freebies niya. Yun yung Bosch horn, leather seat, dashcam, rain visor, at marami pang iba. Lalagay ko na rin guys sa description box yung promo ng ating Triton variant. So, ayun lang guys. Thank you for watching and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I'm Candy Valerosa from Mitsubishi Abad Santos. Bye!